Ngayon, akala natin, huminto na ang pangungurakot ng Marcos administration. Hindi huminto. Dahil si Congressman Lipisti mismo ang nagbulgar na sa 2026 mayroong tinago na 497 billion pesos insertions. Bakit na kanyang ama na bumbok pag mag-presidente ka, magnakaw ka. Siguro yun ang mensahe na binura niya ang Anti-Corruption Commission dahil yun ang turo ng tatay niya magnanakaw. Na bumbok, mag-presidente ka at magnakaw ka. So that makes him corrupt president ever. Nalampasan pa nga daw niya ang record Guinness Book ng kanyang ama na greatest magnanakaw sa Pilipinas. Pangalawa, ano ba ang ibabangon ni Bongbong Marcos? Nagtalaga siya ng mga judges sa Sandigang Bayan, sa Ombudsman, sa Supreme Court, may pinasok siya mga justices. Para ano? Gusto nilang linisin ang madilim na nakaraan ng kanilang ama na maraming kaso. So ngayon, unti-unti na nabura ang mga kaso ng kanyang ama sa plunder niya sa bansang ito. Lumalabas na mga kaso at pinawalang sala na ang kanyang ama at kanyang pamilya sa mga pagnanakaw na kanilang ginawa noong panahon na kanyang ama. Pangatlo, anong ibabangon nila? Sa libro kasi, di ba, sa atin, doon sa libro ng Philippine History, nakatatak doon na ang Marcos ay magnanakaw, diktador, at failed. Di ba, salud ng bayan ng mga Marcos. So, itinaga niya ang kanyang kabinet, pinalitan si Inday Sara, pinalit si Angara para pag-alis niya, malinis na ang libro, wala ng history na libro na magnanakaw ang kanilang ama. Yun ang katotohanan na babangon muli sila. At ngayon, sino ngayon ang mga nabibiktima sa kanyang mga ginagawa? Tayo, mga Pilipino, hanggang sasabihin na lang ng DTI, hanggang sasabihin na lang na Claire Castro na kasya na daw yung 500 pesos na Noche Buena ng mga tao sa Pilipinas. Di ba, isang kapamahakan na salita yun para sa atin. Ibig sabihin, wala na talagang pera ang taong bayan dito kasi ninanakaw na nila. Kaya nga, yung mga trillion pesos na ninanakaw nila, yun ang nakapalubog sa ating ekonomiya. Pero mo, nagpanabas ng trillion pesos ang Central Bank para yan ay i-prime up o iangat ang ating ekonomiya. Ang cash na yan ay mag-circulate sa ating ekonomiya. Kung dahil ninakaw nila, buti sana kung ninakaw nila, hindi nila tinago. Sana yung ninakaw nila, ginastos nila sa Pilipinas, umiikot ang pera. Wala eh. Tinago nila yung ninakaw nila na pera. So, mayroon na tayong economic imbalance. Wala na kasi walang kasi. Trillion pesos pa naman yun na hindi umiikot. So, sino ngayon ang ekonomiya hindi babagsak? Ang ngayon, ang ginagawa niya, umuutang, kunin ang mga pera doon sa mga government agencies, ilagay sa unprogrammed fund at gagastusin para sa mga politikong sang-ayon sa kanila. Wala. Saan kaya kukunin ang pera para sa susunod na taon sa Pilipinas? Wala na lang papautang dahil wala na. Sira na ang ating reputasyon sa pangungutang kasi ninanakaw lang ng mga politiko. Ngayon, akala natin huminto na ang pangungurakot ng Marcos administration. Hindi huminto dahil si Congressman Lipisti mismo ang nagbulgar na sa 2026 mayroong tinago na 497 billion pesos insertions. Para saan yun? Siguro, yung tinago na 497 billion ay inihanda yun kasi baka ma-impeach si Bongbong Marcos, isuol na naman niya sa mga congressman para huwag siyang ma-impeach. Or, yung pera na yun, pansuol muli sa mga congressman upang pa-impeach na si Bibi Sara. Ayan. Saan tayo lulugar nito, taong bayan?
Inubos na nila ang pera sa pagnanakaw, tinago na nila, hindi circulate sa ating ekonomiya. Ngayon, natahimik pa ba tayo? Ang rally ng trillion march ay equivalent ng trillion na pesos na ninakaw. Sana naman, sumigaw na sila na si Marcos ang mastermind sa lahat ng pagnanakaw. Dahil siya naman ang pumirma sa 2023 budget hanggang sa 2026 budget. Sino pa ang pwede nating paratangan? Sino? Siya. Kasi siya ang presidente. Diba? And that is the danger of having a drug addict president. Sabi ko nga, sa palagi kong sinasabi sa inyo, bawat rally, President Bongbong Marcos is our clear and present danger. A threat to our national security. Kasi, bangal na, nagkadruga. And I hate drugs. Diba? Sino nagsabi doon, I hate drugs? Oh. Tayo din magsabi, hindi lang si Tatay Tikong nagsabi doon. Tayo, we hate drugs. Kasi that threatens our national security. Dapat maintindihan natin yan. Nakakanisma yan na palagi tayong nagrarally dito. Pero wala namang inabot yung pagrarally natin. Di ba? So, kung meron tayong Iglesia ni Cristo nagrarally, milyon na taong lumalabas. Pero wala namang sinabi na Marcos decide. Meron tayong trillion March 1.0 at 2.0 ngayon. Sana naman, tapusin na ninyo yan. Meron tayong konstitusyon na dapat din natin sundin. Mayroon din panahon na ilalaban natin ang ating mga sinusuportahan na mga politiko. Doon tayo, there is time for us, na kung gusto niyo maglaban doon sa ayaw ninyo, doon sa constitutionally mandated provision na eleksyon. Ngayon, country first before self. Alam niyo, country first before self. Kung lahat tayo nagrarally noon hanggang ngayon, merong sariling interes. Isang tabi muna natin ang sariling interes. Unahin muna natin ang bayan. We will save the country from the madness of Bongbong Marcos. We will save the country. The youth, you must demand your future. What will be your future? Ako, taktay ninyo, matanda na, nag-retire. Ninakaw yung pera namin sa GSIS eh. Kaya nga palagi nagsalita. Dahil, aabot pa ba sa panahon na wala na akong pensyon dahil wala pera ang GSIS? Yung mga pensyoner dapat magsalita. Dahil ginamit nila ang pera sa GSIS na hindi tugma doon sa anong ibig sabihin ng aming pensyon. Eh ngayon, kung ninakaw na yun, what will be also our future kung buhay pa kami? Dahil ninakaw na ng Marcos administration ang pera ng GSIS. Yung pera, ninakaw yung pera. So, wala nang malasakit program. Wala nang no billing sa mga ospital. Saan na tayo kukuha ng pagbayad doon sa mga hindi makabayad sa ospital? Kawawa tayo dahil ninakaw yung pondo ng PhilHealth, nilagay sa unprogrammed fund at ninakaw ng mga buhaya, mga politiko sa pamumuno ni Marcos Jr. So ngayon tayong rason, hindi tayo nagsasalita na Marcos right kung wala tayong rason. Meron tayong rason. At hindi na natin sana siya pabutin pa sa 2028.